Dito tayo sa ating mga papanoorin, kagaya na lang ho nito. Alam nyo, habang pinapanood ko itong sinasabi ni Senator, bagay, pwedeng maging Senator to. Si Attorney Rowena Guanzo. Alam nyo, sobrang bilib ako dito sa taong to, no? Talagang napakatotoo niya. Napaka-real talk niya magsalita. Talagang ito yung dilawan talaga na masasabi mong kahit hindi natin kaalyado or kahit nasabi na natin na siya ay syempre matatawag na yellow girl. Yellow girl ba tawag doon? Nabibili ba ako sa taong to kasi napaka-solid, biruin mo, inaamin niya na dilawan siya, pinklawan siya, 'di ba? Umakyat pa siya sa entablado nung halalan ng 2022. Tama ba? 'Di ba? At ang kinampanya si Leni Robredo. Pero ngayon na nakikita niyang may mali, mas ginugusto niyang manalo na lang si VP Sara Duterte bilang presidente kaysa sa iba at sa mga alagad ni Marcos Jr. Yan sana yung maging utak ng ibang mga Pilipino na wala nang kulay-kulay, puta na krisis na tayo. Kung sino yung tao na makakatulong na umangat ang bansa natin, doon tayo, kahit pulahan pa yan, kahit pinklawan pa yan, dilawan pa yan, o kahit Duterte pa yan, o kahit sino, doon tayo i-push natin yun kasi yun talaga yung karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Kaso nangyayari ngayon, dilawan nga, hindi ka dito pwede. Green kami, green. Diba? So ito po, panoorin nyo tong maanghang na mga banatan ni Attorney Rowena Guanzo kay Pangulong Bongbong Marcos. Attorney, with the time we have left, let's entertain some questions from our media friends. Chef, can you outline this? Yes, good afternoon. I'm Chef from Philippines Agency. Attorney, I would just like to ask if, do you categorically say that the trust of the government today, yung pag-angkat po ng oil is a band-aid solution for us? Number one, they did not have a plan. Okay, there's an oil deregulation law. They deregulized, right? And then wala silang backup plan in case there's a fuel crisis, right? So walang foresight ba? Sinasabi nga ni Ramon kung gusto ng gobyerno bilhin sa amin ng petrol, okay lang man, diba? Nako, sir. Pag binili na naman ng gobyerno yung petron, sus ko nanak, pangungurakot na naman yan. Totoo. Malamang sa malamang, ang mangyayari dyan, 50-80. 80 sa bulsa, 50 sa bili. Yan ang mangyayari dyan. Totoo yan. Pero ang tanong dyan, naghintay pa sila na ganito kalala yung crisis bago sila mag-isip ng mga kung ano-anong ganyan. Tama. Alam naman nila, BBM should have known na while he was antagonizing China, he's not gonna get anything from China if there is a problem, hindi ba? Buti na lang itong China, hindi naman cruel. China did not invade us. Tama. Even during World War II, China did not invade us. Now, I don't know if China will sell us crude oil. Ang sinasabi ko, lahat ng mga ito, na mga ginagawa ni BBM, catching up lang ito. Catching up. So the problem is not solved. Okay, nagbili ka ng crude oil sa Siberia. How long will that take to refine? And at how much? And what will you do with this transport sector na hindi na nila kaya? They used to earn 1,000 a day. Now they bring home 200 a day. Tapos ang bigas mo 67. Oh. Grabe. Anong gagawin? Hindi niya alam mo anong gawin niya eh. Hindi na daw siya natutulog eh. Hindi na kayo lahat natutulog. Hindi mag-resign kayo para maayos ang tulog nyo. Tama. You have a question from Senator? Gago mo tayo, hindi tutulog. Paano ka matutulog, Attorney Rowena Guanzo? Abog nga. Alam mo yung abog? Mudlat baga. Ngayong hapon,
Amenable ka ba? O okay lang ba sa'yo kung may reconciliation between Marcos and Duterte, especially VP Sara? Ewan ko, kung gusto nila yan, oh, wala naman akong problema dyan. Basta ako, wala akong reconciliation kay Marcos. I cannot speak for President Sara Duterte. I've always been anti-Marcos, me and my family. One of the first things Marcos did was confiscate our electric plant. Ang tapang, no? I'm not just saying because we lost assets and all that. Even sugar, lahat. Nung Grabe, no? Martial law, marami akong friends na ginahasa. Marami akong kilala na na-torture. 70s ako sa UP. So, hindi ako Grabe. magre-reconcile. Bakit ako magre-reconcile sa So, kanya? ibig sabihin, yung mga nalalaman natin sa mga Marcos, may mas mga matitindi pa noon. Grabe. Sabihin niya, Tony Guadson, gawin kitang senador, wag mo na ako murahin. Wag na lang ako mag-senador, sir. Murahin pa rin kita araw-araw. Tarantado! Gago talaga si Atty. Wenag Watson eh, no? Huwag mo na ako, sir. Gawin senador. Murahin na lang kita araw-araw. Lakas ng tama mo, te. Putang eto dapat, di ba? The new Iron Lady. No? The new Iron Lady of the Philippines. Tangina. Pero ako, kahit dilawan to, kung hindi to magbagay, wala na sigurong pagbabago to eh, si Atty. Rowena Guanzon. Gusto kong maging senador to. Gusto kong maging senador to sa 2028. Ito ang mga kaabang-abang at talagang, alam mo yon, yung tipong puputol sa mga sungay ng mga siraulong mga ibang mga senador. Kagaya nila Ping Lacson, Tito Soto, nila Kiko, Bam, tapos si Risa Ontiveros. Puta na kung naging senador lang to, si Atty. Rowena Guanzon, iiyak yung mga yan, putang ina. Sabayan pa ng isang Marcoleta, ay tapos na. Ang inang yan, no? Lupit. Pag-resign ba ni Presidente Marcos mo ay sulbad solusyon ng ating problema? I think so, because he cannot do it anymore. Kahit nga mga bata pag naglalaro sila, di ba? Na nag-contest sila ng mga laro-laro nila ba? Na game over ka na eh. Ako na, kay game over naman ka. Yeah, why not? So we can change the whole cabinet and put honest people there. So, mas matalino pa yan sila kaysa nakaupo dyan? Oo, mas matalino pa kami kaysa nakaupo sa inyo dyan. O, sino dyan ang magsabi na mas matalino pa siya sa akin, be? Your Honor, should be. Yes, okay. Why not change the cabinet? Why not let the Vice President take over? That is what the Constitution says. Why should we wait until, by golly, grabe na niyang collapse sa ekonomiya sa Pilipinas. Ya. Ito singing presidente niya, pa-picture-picture pa dito sa bridge. Nga dili man iya, ha? Sama. Yes. Rowan Abasaro, ma'am, of IFM. Ma'am, do you think that the President should first form the economic crisis team upon hearing the the war in the Middle East Oo, wala na. to alleviate the suffering of the Philippines? Kahit anong team ang gawin nila, wala nga sila eh. Wala nga number one naging problema, ani. Walay kwarta ang Pilipinas. Pagpalit aning supply early on pa kay ang private sector man ang may-ari ng fuel natin. Hindi man ito gobyerno, wala man silang safety net pa in case of fuel crisis. Ngayon pa lang nagsasuggest doon sa mga senador. Di itong si BBM kasi, masyado siyang believe kay Trump eh. Oh, tanawa. Iaway niya China, masyado siyang believe kay Trump. Oh, Yan, tingnan mo, pakinggan nyo to. mga pro-American nga mga oil tankers, hindi makadaan sa Strait of Hormuz. Tama. Tapos, ang transaction ngayon is in yuan, not in dollars. So, there will be the dollar will drop. The peso is also the worst
60 pesos and 55 centavos. This is the worst that I have ever experienced in all my life. And the OFWs, our poor mga kababayan nga, at risk, mga uli lang sila dire. Tanawa din nyo, gipauli sila ni Bongbong, libre ko nung sakay. Pag-abot dito sa airport, tanawa ninyo, nabay naglamano niya, wa man. Tama. Kay balo man ang mga OFW nga, ikaw mangyoy kuan. Ikaw mangyoy salaan eh. Paano? Ano kasi, yung panahon kasi ni Pangulong Duterte, talino talaga yung ginamit niya mapatungkol dyan sa China na yan. Etong si Marcos, masyadong kagaya nga na sinasabi nga sa natin, kaya nga may posibilidad na na hawak na rin tayo ng Amerika. Dahil bilib si Marcos doon na kahit wala naman na itutulong sa atin yun. Naman malalaman ng presidente kung may mag-energy crisis pala. Hindi yun. Kung dapat alam niya kung anong gawin niya kung may crisis. Hindi ba 14 billion ang kanyang intelligence fund? Last year pa yung away-away ng Iran at Israel eh. Kasi mag-eleksyon na naman si Netanyahu eh. O di ginyera niya yung Iran. Yun ba history ng Iran? Di ba yan dati Persia? That was the Persian Empire. Lagi na lang yan ina-attack ng mga kalaban nila. Nandyan pa rin sila. Tama. They even had their own religion, Zoroastrianism. Attack sila ng mga Muslims. Islam na po sila. I'm just saying, sino ba ang kontrabida dito? Na ito nangyari sa atin? Kasi ayaw naman itigil ni Trump. Alam nyo naman that the American people do not want to finance a prolonged war. That is when Trump will stop, when Congress will say, stop this war. He will no longer finance this war. The people, Tama. like Vietnam War, oppose America's participation in this war. And look at us, my friends. My father received the U.S. Congressional Gold Medal for fighting grabe. the Japanese. Sa Hindi rin pala biro tatay nito ni officer Atty. Rowena during the war. Guanzon. Ang sakit ng loob ko na magdidigmaan naman uli. There are 1,000 soldiers now from Japan who have landed in the Philippines for a Balikatan exercise. We have 17 EDCA sites in the Philippines. Do you think that is not enough for Iran to say, that is a risk for us? You have 17 EDCA sites. And now you have Japanese troops on the Philippine soil. China has already sent its navy near Taiwan, which is very near us. Tama talaga, may nag-predict noon that the third world war will be, the next big war will be about oil. Will be about oil. And God forbid, Katotoo nga, no? madamay na naman tayo dyan. This energy crisis, as a result of this war, is the nail on the coffin of Bongbong Marcos. He should resign. Gopil. You have 17 Hindi pa. Iba nga, tatakbo vice president, siya presidente, hindi rin niya alam eh. Ito ang masaya nga. Tapos is non-traditional campaign. Social media. Well, as you know, I have an edge. I have TV shows. In Net25, a radio program in Radyo Aguila, a TV show in SMNI. I have my own Facebook. I dance in my TikTok. Hawak ko ang kabit. Hawak ko ang kabit. Sino kaya to, no? Alam niyo, nakita ko na to, dito pala galing yun. Yung post na short video, hawak ko ang kabit. Sino kaya yun, no? Kaya mga banateros, sa tingin niyo, sino kaya yan? I think the people, the DDS like me because number one, I'm Bisayan. Number two, I'm honest. Number three, totoong tao ako eh.
Hindi ba ako mahal ko talaga ang Pilipino. Alam mo, Reach out de Veras, ikaw ba yan? kahila. Si Rahul. Kuwang-kuwa mo Talaga ah. akong tao. Yung mga kuwan-kuwan nila nga, matapobre yan. Kaya kung di ka naka-Rolex, siya ganahan mo. Hindi. Ikaw ang pinag-uusapan natin, si Lamas. Ang sinabi ko, Lamas, hindi ka nga naka-Rolex dyan eh. Eh kung mag-Rolex ka, magdududa na talaga ako, tinakaw mo yan. Kasi ano ba naman ikaw? Huwag na lang pag naka-Rolex ka. Buti ako naka-Oris lang. Buti ako naka-Oris. Pero, walang katumbas na kabayaran yung nahalaga yung pagbigay ng Oris na relo sa akin. First time kong marigaluhan ng relo at ganun pa kaganda, no? Kaya talagang sobrang salamat. Alam ko nanonood ka ngayon, maraming salamat sa pagbigay mo ng relo na yun sa akin. Ano ba naman ang income mo? Laging wrong context eh. Si Rowena Guanzon, ito lang ang challenge ko sa kanila. Sige ko nilag libak, sige ko nilag troll. Do they really think it affects me? Kalamira akong TikTok. Bawal ang kabit. Bawak ko ang kabit. Doesn't affect me. Ay. You know why? I have no ambition. Tama. Lahat na ng ambisyon na gustuhin siguro ng ibang tao, nakuha ko na, naggawa ko na, nakamit ko na lahat ng ambisyon ko. Grabe. All I wanted was for my parents to have a long lives and God gave that to us. They died at 95. Lahat ng gusto kong gawin sa buhay ko, nagawa ko na. I am the only Filipino lawyer that has a book listed in the U.S. Library of Congress, the Anti-Sexual Harassment Act, Notes and Cases, and in the National Library of Australia, Grabe din pala Harvard to, Law Library, Stanford Law Library, Yale Law Library, University of Berkeley Law Library. I dare them to say they also have a law book in these universities. Sabi na, sira Grabe. talaga ulo ng Rowena Guanzon na yan, no? Ayan, ha? Sira pa ulo ko niyan. Imagine kung hindi sira ulo ko. Tama. Ang galing, grabe, no? Hindi rin pala talaga matawaran nitong si ano. Ang kaalaman nito ni Attorney Rowena Guanzon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming
sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng